What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Showbiz Chikadoro. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Showbiz Chikadoro, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Showbiz Chikadoro. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon dahil palaging mainit ang Tambi and BP na sitwasyon. Kailan kaya matatapos ito? Habang papalapit ang eleksyon ay painit ng painit ang mga nangyayari. Panoorin natin itong video to at bigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ang paninindigan ni Vice Presidente Sara Duterte na tumututol sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa mga rebeldeng komunista ay isang popular na pananaw na, maging ang mga sundalo, ay sasang-ayon, ayon sa hepe ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Bronner Jr. Sa isang panayam sa telebisyon noong Martes, sinabi ni Bronner na, hindi ko masisisi ang Vice Presidente sa pagsasabi nito. Sa katunayan, ang opinyong ito ay ibinahagi ng napakaraming tao sa ating bansa, maging ng mga sundalo. Sa aming Viber group, may mga katulad na sentimiento dahil sa karanasan namin sa kanila. Nakikipag-usap kami sa kanila para pag-usapan ang kapayapaan, ngunit ang talagang ginagawa nila ay ang pagpapalakas ng New People's Army. Ang tinutukoy ni Bronner ay ang armed wing ng Communist Party of the Philippines o CPP at ang kanilang payong ng organisasyon na National Democratic Front of the Philippines. Nagbabala si VP Duterte noong Lunes na ang mga rebelde ay hindi sinsero sa pagkamit ng isang peace settlement sa gobyerno dahil hinimok niya si Pangulong Marcos na suriin ang kanyang patakaran, kabilang ang pagbibigay sa kanila ng amnestiya. Sinabi rin niya na ang pinagsamang pahayag ng gobyerno sa NDFP ay isang kasunduan sa dyablo. Sinabi ni Bronner na, kailangan natin ang lahat ng mga paraan na maaari nating maunawaan upang makamit natin ang pangmatagalang kapayapaan. Umaasa kami na itong insurgency ay sa wakas ay matatapos, pagkatapos ng higit sa 5 dekada at ito ay kumitil din ng maraming buhay mula sa magkabilang panig. Inihayag ng gobyerno at ng NDFP noong nakaraang linggo na sila ay sumang-ayon na magbuo ng isang balangkas na nagtatakda ng mga prioridad para sa usapang pangkapayapaan. Sinabi ng hepe ng AFP, naniniwala kami na ang kanilang pinagsamang pahayag ay talagang patungo sa pangmatagalang kapayapaan. Gayunpaman dito makikita na talagang hindi solid ang mga kasundaluhan sa gusto ni Pangulong Marcos at ni Martin Romualdez sa amnesty at peace talks. Mahalaga din na malaman ito ng taong bayan upang hindi sila mawawala ng pag-asa na tuluyan ng nagpagpa ang mga makakaliwa sa bansa. Samantala, sa isang pahayag... Ayun ang problema, no? Talagang namamayagpag talaga ang mga kontra-gobyerno. No? Pero yung kasundaluhan naman natin, no, is gustong magkaroon ng mahabang peace talk. No? Yung magkasundo, wala nang magbubuwis pa ng buhay, wala nang ganito. Kasi alam nyo kung magkakaroon ng peace talk, yung mahabang kapayapaan, yung ibababa yung mga armas, is magiging maganda sa bansa natin yan. Kasi dyan mo makikita yung pagkakaisa. Aba kung meron tayong pagkakaisa, isa sa achievement ng bansa natin yan. At magandang makita. Pero sa nangyayari is parang hindi mangyayari yun. Parang malabo pa. Kasi sa atin, di ba, may mga na gumagamit din sa kanila. Alam nyo na yun mga katunay, na ginagamit din sila yung mga, alam nyo, di ko yung mga, mga makakaliwa na lang, yung mga antay, no? Yung mga lumalaban sa gobyerno, ginagamit din sila ng ibang mga politiko na ayaw ng kapayapaan o ayaw sa gobyerno, no? Para gumawa sila ng gulo para magmatigas sila sa ganyan. Pero kung magkakaroon tayo ng yung talagang pagkakaisa, yung kahit sa gobyerno, gusto nila na magkaisa o NPA, gobyerno
ganyan, magkaisa, is kaya naman talaga eh. No? Depende na lang talaga sa mga tao. Siguro may mga taong labas din na gusto rin magbagong buhay, makiisa, pero meron ding hindi, no? Pero kung maisusulong ito, baka sakasakaling luminaw kasi matagal ng issue ito eh. No, yung tungkol sa pagsuko o pagbaba ng armas ng mga NPA ganito, ganyan. Kaso hindi syempre mangyari. Ni Senator Win Gatchalian, sinabi nitong hindi dapat sisihin si Vice President kaugnay sa claim ni Barry Gutierrez at ni Leila de Lima na palpak ang DepEd kaya dapat na itong mag-resign. At narito nga po ang kanyang buong pahayag sa media. Kay Vice President Sara dahil yung pandemic hindi naman nating kontrolado yan, at itong nakikita natin yun hindi naman time pa ni Vice President Sara, time pa ito ng dating administration. You have to remember ang education system natin is 13 years, K to 12 tayo, so yung tinuturo mo ng kindergarten ngayon mo lang makikita yung resultang yun. So ibig sabihin not last administration, not the other administration, but maraming administration dumaan, kaya ito yung nakikita natin ngayon. Pero para sa akin, importante ang sisihan. Importante ngayon, suportahan natin ang Department of Education dahil nag-umpisa na yung reforma eh. Suportahan natin ng budget, suportahan natin ng batas, suportahan natin ng policy. No, dahil nag-umpisa yung reforma at walang patutunguhan ng pagsisisihan. Samantala ang isyong ito ay binigyan naman ng comment reaction ng well-known influencer na si Noel Landero Sarifa. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Ito, nagingay si De Lima, no, that Sara should step down as DepEd Secretary daw. Mag-resign na lang daw if she will keep on opposing the President. Madam, kapag we keep on opposing the President pala, mag-step down na. Bakit hindi ko yan narinig sa inyo noon, no? Kay VP Lenny? Nasimulat sa poll for 6 years, she was an avid opposition of the former president. Pero never po kayong nanawagan na mag-step down si Lenny. Napaka-bias nyo naman po ata, di ba? Hindi po ba dapat si PBBM yung pangaralan nyo? Kasi si Sara, she's keeping, no, her campaign promise na hindi magkikipag-usap sa mga rebuilding grupo. And that's what they told us during campaign. Talagang ayaw talaga ni BP Sara, no? Kaya dyan din nangyayari yung ayaw talaga siyang magkaroon ng posisyon uli sa gobyerno. Kasi alam naman natin na si FPRRD talaga yung nakaupo nun is talagang mahigpit, no? Hindi talaga makaporma yung mga makakaliwa. So kung mauulit na naman na maupo si BP Sara, sigurado hindi na naman makakaporma ang mga makakaliwa dahil alam natin ang mga Duterte talagang antay talaga sa kanila. Dapat yung Pangulo ang pagsabihan nyo to keep his promise to the people, to keep his campaign promise to the people. Bakit naman si Sara naman ngayon ang napasama? Diba? When she is only keeping her promise to the people during campaign. Kung hindi po pala po pwede, no, mag-oppose sa presidente, di dapat sana kayo nung senator pa kayo during FPRRD's term. Di sana bumaba na rin kayo sa pwesto because you're an avid opposition of the former president. Diba? So bakit parang kay Sara hindi pwedeng maging opposition? And madam, ngayon lang po nag-oppose si VP Sara because hindi po ito, no, ang ipinangako nila sa taong bayan. Kaya naninindigan lang po si VP Sara. At kung ganun man po na hindi siya pwedeng mag-oppose sa lahat ng hakbangin ng Pangulo, kahit mali, hindi po tama iyon, no? Ayun, kasi nga yung mag-oppose, yung kumontra, kung sakasakaling may mali. Siguro may karapatan din naman si Vice President Sara Duterte
na punahin kung may mali ang ginagawa ng Pangulo. Siguro ganun din naman ang aanih ng Pangulo na mas gusto niya na may magsabi sa kanya kung meron siyang maling nagagawa. 'Di ba? Hindi naman ganun ka si PBBM para siguro hindi makinig kay BP Sara dahil alam naman natin yung relasyon ng Duterte at Marcos maganda pa hanggang ngayon. Ang nagpapalala lang talaga is yung mga taong nakaikot kay PBBM. Sila lang yung nagpapagulo ng sitwasyon 'di ba? At saka yung nakikisawsaw. So, yung mga taong nakaikot na kay PBBM, sinasawsawan ng mga gustong makisawsaw na talagang galit sa mga Duterte. So, ginagapang yan hanggang kay PBBM para magkaroon ng alitan yung dalawa. Para si BP Sara kumontra kay PBBM, si PBBM kumontra kay PBBM. Magkontrahan silang dalawa. Di masisira ang unit team. Pero si PBBM naman siguro, hindi naman niya hahayaang masira ang unit team. At ganoon din naman si BP Sara. So, kung meron talagang mali na nangyayari o ginagawa, siguro bilang Vice President is may karapatan ka din naman sumita o sabihan yung mataas sa'yo, yung Pangulo na ganto, ganyan. Kasi nga si Lenny, di ba? Yun nga, sita ng sita kay FPRRD nun. Banat ng banat kay FPRRD. Halos hindi sila magkasundo, di ba? Eto, partida na, magkasundo pa. Siguro hindi naman magbabanatan o magbabangayan si PBBM tsaka si BP Sara na katulad kay FPRRD tsaka kay Lenny. At kung lahat po ng government official ay hindi pwede mag-oppose, no? Sa lahat ng gawain ng Pangulo, wala hong demokrasya sa ganong sistema. No. Diktador po ang Pangulo kapag siya lagi ang nasusunod at wala pong nag-o-oppose sa kanya. Di ba ayaw nyo po ng diktador? Ayaw nyo ng diktador na Marcos? Tapos ngayon, gusto nyo masunod lagi ang Pangulo at laging sundin ang Pangulo? Hindi nga alam kung saan lalagay no? Ayan na nga, maluwag naman si PBBM Yung iniisip nila na kapag naupo ang Marcos, ganto, ganyan. O yan maluwag. Ano naman ngayon kung sakasakaling si BP Sara, punahin kung ano yung mali na magagawa na hakbang ni Bong Marcos, di ba? Kung may mali. Ano bang masama doon? Kasi yung mga kumukontra na yan, no? Yung nakakainis dun Kayo yung panira Kaya tama naman yung may punto rin naman yung sinasabi ni Kuya, si Noel Landero Sarifa, ayan, credits. Tama naman, may punto rin naman lahat ng sinasabi niya. I came across this video during campaign, presidential campaign. And I hope and I think that the president needs to see this. This would remind him of the promises that they have given us during the campaign, during the election. Because the people voted for continuity because we already had enough. And peace talk is not saying that we had enough. Sabi nga ni VP Sara, NTF-ELCAC is working. So I think that it would be best for the government to push and to continue the advocacy of NTF-ELCAC rather than having peace talk with the devil. So it is very loud Peace and talk with the clear devil, no? that VP Sara become part of the unity team because she believes that the president will not talk nor sleep with the enemy of the state. And I just hope, that the president will prove that VP Sara's decision to be his vice president is all worth it. Yung NTF-ELCAC is gumagana naman the best solution kasi yung NTF-ELCAC because we've been doing peace talk for how many decades and wala namang nangyayari. Ang nangyayari pa every time na may peace talk is may
karahasan pa rin nangyayari. Ganun With pa rin NTF-ELCAC, it is... Meron kasing mga tutol sa pistok Kahit nasabihin na kinausap mo na may pistok na ganyan, meron pa ring mga taong ganon, yung mga antay na kumokontra talaga sa pistok. So, nangyayari, nasasamantala yung pistok na yon. Tapos ganon, may nangyayari pa ring mga karahasan. A slow but sure process. Kasi ang NTF-ELCAC, it tends to resolve yung mga issues, yung mga dahilan. Bakit sumasapi yung mga kababayan natin sa mga rebelding grupo? And it actually also a program of rehabilitation and reconciliation doon sa mga rebelding grupo na gustong magbalik loob sa pamahalaan. Kapag nasugpo natin yung mga dahilan ng mga kababayan natin para umanib sa mga rebelding grupo, dahan-dahan na pong mawawala ng bagong miyembro at unti-unti na pong masusugpo ang rebelding grupo. Ano-ano ba itong mga dahilan bakit sumasapi ang ating mga kababayan sa mga rebelding grupo? Ito po yung mga neglect ng government services sa mga far-flung areas natin. Kasi sa tingin ng mga kababayan natin is napapabayaan sila. So, what does NTF-ELCAC do? Well, pumupunta sila doon sa mga hot zone kung saan there are a lot of possibilities na doon mag-recruit yung mga rebelding grupo, and then they address the concern ng mga patubig. Ayun, tama. Karamihan ng mga na-impluwensyahan kaya nagiging anti sila, sumasanib sila sa mga ganon, is dahil yung parang hindi sila napapakinggan ng gobyerno, hindi nila nararamdaman yung presence ng gobyerno. Yun ang nagiging kulang sa kanila. So, syempre, kapag inalok sila ng ganito, ganyan ang nangyayari, di ba? Yung gobyernong inaano nyo, ganito, ganyan. Syempre, parang maiimpluwensyahan ka no? Na tama pala yung ano nyo. So, kung ganito yung gagawin ng gobyerno na talagang bibisitahin sila, ganito, ganyan. Yung ipaparamdam nila na mayroong gobyerno sa mga tao, no? Is hindi siguro para mag-isip sila na sumanib o kalabanin yung gobyerno. Ganun yan. Kaya tama yun, Lack of education, lack of livelihood, lack of government assistance. So, yun po yung ina-address ng NTF-ELCAC. And then they also have this program for reconciliation and rehabilitation sa mga gustong magbalik loob sa pamahalaan. So, binibigyan nila ng mga pabahay, binibigyan nila ng kabuhayan. So, wala na pong rason para bumalik pa yung mga rebelding grupo sa dati nilang ginagawa. That is a holistic approach of resolving this conflict. Kasi kung pistok po tayo ng pistok at hindi naman po sumusunod yung kalaban sa napag-usapan at tuloy-tuloy pa rin yung pagre-recruit nila at karahasan, hindi po matatapos ang problema na to. Ang only way na matapos ito is talagang ubusin, ubusin na ang rebelding grupo. Paano po yun mauubos? Mauubos yun kapag wala nang pumapasok, wala nang bagong recruit, at yung mga rebelde ay magbalik loob sa pamahalaan. Yun yung sa magandang pamamaraan. Hindi na kailangan pang dumanak ng blood, diba? Hindi na kailangan gumamit ng karahasan. Kundi yung ganyan, syempre magbabago na yung isip nila. Mararamdaman na nila na meron palang gobyerno na handang tumulong sa atin. So, wala nang rason para kalabanin pa nila yung gobyerno. Ganun yun Kung pinapakitaan mo ng maganda sila is maiisip nila yan. Pero kapag nakikita nila hindi maganda yung pagpapatakbo ng gobyerno, ganito, ganyan. Siyempre, ando doon yung kokontrahin natin yan. Tayo, lalaban tayo sa kanila, ganito, ganyan. Paglaban natin ang karapatan, ganun yun. Pero kung nakita naman nila na maayos, wala nang dahilan para kalabanin pa. Yan po ang tamang way na masugpo ang rebelding grupo. And it is working. It is currently working. So there's no need for us to change what is already working. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Chikadoro at syempre credits doon kay Sir na nagsasalita kanina, At napanood natin, binigyan ng reaksyon. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa videong ito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.